ang duwending nakakita ng lihim ng mag-asawa. Bago tayo magsimula, maaari ba kitang anyayahan na mag-subscribe sa Miss Cyrus Story? Dito natin pinapakinggan ang mga kwentong puno ng hiwaga, misteryo, at mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Tahimik lang. At simulan na natin ang kwento. Sa baryo ng Mapulang Lupa, nakatira ang mag-asawang sina Rico at Liza. Mahirap lamang sila, ngunit masaya noon. Maliit lang ang kanilang kubo, ngunit puno ito ng tawanan at pangarap. Ngunit habang tumatagal, nagbago si Rico. Naging sakim siya sa pera. Palagi niyang sinasabi, hindi tayo yayaman kung puro kabaitan lang. Dahil dito, halos gabi-gabi silang nagtatalo ni Liza. Hanggang isang araw, may narinig si Rico na kwento tungkol sa isang mahiwagang punso sa gitna ng gubat. Isang punso raw na nagtatago ng kayamanan ng mga duwende. Hindi naniwala si Liza. Mas mabuting huwag nating gambalain ang mga bagay na hindi natin naiintindihan, sabi niya. Ngunit hindi nakinig si Rico. Isang gabi, palihim siyang pumunta sa gubat dala ang pala at lampara. Pagdating niya sa punso, biglang lumamig ang hangin. Ngunit imbis na matakot, lalo siyang naging interesado. Hinukay niya ang lupa at maya-maya may tumamang matigas sa kanyang pala. Isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, halos mawalan siya ng hininga. Punong-puno ito ng gintong barya. Sa sobrang tuwa, mabilis niyang iniuwi ang kayamanan. At mula noon, unti-unting nagbago ang buhay nila. Nakabili sila ng malaking bahay, maraming lupa, maraming alahas. Ngunit kasabay ng pagyaman nila, unti-unti ring nawala ang kanilang katahimikan. Naging mainitin ang ulo ni Rico. Naging madamot siya kahit sa sariling asawa. At gabi-gabi, may kakaiba nang nangyayari sa kanilang bahay. May mga yabag sa bubong, may mga bulong sa dilim, at minsan, may maliit na aninong nakatayo sa sulok ng kanilang kwarto. Ngunit tuwing titingnan nila ito, nang mabuti, nawawala ito. Takot na takot si Liza. Rico, isauli na natin ang kayamanan, umiiyak niyang sabi. Ngunit tumanggi ang lalaki. Hindi ko ibabalik ang bagay na pinaghirapan kong hukayin. Ngunit hindi niya alam na may kapalit ang kayamanang ninakaw sa mga duwende. Isang gabi, nagising si Rico dahil sa malakas na katok sa kanilang pinto. Pagbukas niya, wala siyang nakita. Ngunit nang tumingin siya sa sahig, may maliliit na bakas ng paa na papasok sa loob ng bahay. At sa dulo nito, may isang maliit na nilalang na nakaupo sa kanilang mesa. Isa itong matandang duwende. Matalim ang mga mata nito. Atin ang kayamanang kinuha mo, malamig nitong sabi. Hindi makapagsalita si Rico sa takot. Bibigyan ka namin ng isang pagkakataon, dagdag ng duwende. Isauli mo ang hindi sa iyo, o mawawala ang lahat. Ngunit nanaig pa rin ang kasakiman ni Rico. Kinabukasan, tinago niya lalo ang ginto. At doon nagsimula ang kanilang tunay na kapahamakan. Unti-unting nagkasakit si Rico. Nalugi ang kanyang negosyo. Nasunog ang bahagi ng kanilang bahay. At ang mga gintong barya, isa-isang naging bato. Doon lamang natauhan si Rico. Sa gitna ng ulan isang gabi, bumalik siya sa punso kasama si Liza. Lumuhod siya sa harap nito. Patawad, umiiyak niyang sabi, nasilaw ako sa kayamanan. Tahimik ang gubat. Ngunit maya-maya, biglang umihip ang malamig na hangin. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nawala ang mabigat na pakiramdam sa kanilang bahay. Hindi na bumalik ang kayamanan, ngunit bumalik ang kapayapaan sa kanilang mag-asawa. At doon, naunawaan ni Rico ang pinakamahalagang bagay. Mas mahalaga ang tahimik at masayang buhay kaysa kayamanang galing sa kasakiman. Aral ng kwento. Ang kayamanang galing sa kasakiman ay hindi nagtatagal.
Ngunit ang kapayapaan at pagmamahalan ay higit na mahalaga kaysa anumang ginto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Miss Sira's Story para sa mas marami pang mahiwagang kwento. At kung mayroon ka ring sariling kwento ng kababalaghan o misteryosong karanasan, ikwento mo sa comments. Baka ang susunod nating salaysay ay kwento mo na